Nako, napansin ba ninyo? Di ba? Yung mga politiko, local man o national, na identify pro-Duterte, pro-Kibuloy, tahimik na ngayon. Maliban kay Robin Padilla, kasi si Robin Padilla, hindi yan re-electionist eh. Kakandidato yan sa 2028 pa. Dito sa incoming election, 2025, hindi yan. Wala siyang pakialam dyan. Kaya sila halos ang nagsasalita. Pero yung iba, nakita nyo? Anong nadinig nyo kay Amy Marcos? Anong nadinig nyo kay Tolentino? Anong nadinig nyo sa iba pa dyan? Kinabato at iba pang mga pro-Duterte at Kibuloy. Di ba? Sa issue ng reward money. Okay? Sa issue ng plunder case na kinakaharap ni Duterte. At yung mga imbitasyon ng Kongreso tungkol sa Public Hearing and Human Rights Committee sa extrajudicial killing at Committee on Illegal Drugs sa Kongreso rin tungkol naman sa illegal drugs umano na may posibleng kinalaman ang mga nakaraang opisyal ng pamahalaan. Yan po yan eh. Hindi po sumasakay ang mga politiko na identify kay Kibuloy at Duterte. Bakit? Kasi alam nila magagalit ang tao. So kaya ngayon pa lang, di ba panlilin lang yan? Maka Duterte at Kibuloy sila noong malayo pang eleksyon. Pero ngayon palapit na ang kampanya at eleksyon, tahimik na sila. Umiiwas na magalit ang tao. Again, naggagamitan na, nagkakalokohan na. Pinililin lang na kayo. Huwag kayong padala dyan. Pagkatapos nilang manalo, kapag tinulungan nyo sa eleksyon, babalik na naman ang kanilang dating gawin na pro-Duterte, pro-Kibuloy. Tandaan nyo sinasabi ko. Kung sino-sino man yan. Nagkukunwari lang yan. Nakita nyo? Si Tolentino at saka Amy Marcos sumasama dun sa initial line-up ng pro-BBM candidate. Samantalang inamin na nga ni Amy na kahit siya'y mag-isa, Duterte siya. At si Tolentino, alam naman natin, maka-Duterte at Kibuloy yan dun sa kanyang mga press conference, mga statement. Yan po'y aking sariling opinion. Ano ang inyong tingin? Kaya ingat po kayo, maraming manggagamit na ngayon. Maraming nagkukunwari na makamarcos sila. Maraming nagkukunwari na pro-administration sila. Kasi nga malakas ang administration. Gusto nilang sila masama sa opisyal na kandidato ni Pangulong Marcos para manalo. Again, naggagamitan na. Naggagamitan na po. Kaya ipinapalaala ko sa inyo, kung nakukulitan kayo, talagang makulit po ako dahil trabaho ko yan. Lagi ako nagpapaalaala, tama na, sobra na, huwag kayong paggamit, huwag kayong palinlang, maging matalino ang lahat ng botante. Paulit-ulit na lang kayong nagkakamali, paulit-ulit na lang kayong nagsisisi. Kaya makinig kayo sa akin, i-share nyo, i-like po ninyo ang aking mga video para marami makaalam. At paninindigan ko yan, huwag palinlang para hindi magsisi. Huwag pagamit para hindi magamit ng personal at political interest lang ng iba. Alam naman natin kung sino may prinsipyo. Hindi naman bago, marami na dati ng mga mukha ang naglalabasan at pangalan ng mga politikong nag-iingay na at nagpaparandam na. Nagsisiksikan sila ngayon na lumapit kay Pangulong Marcos, sumama sa political party ng Pangulo dahil alam nilang malakas. Pero nung nakailang buwan, nakaraang taon, di ba? Wala naman lumalapit sa Pangulo na ganyang kalaking pwersa. Dead mga sila. Pro-Duterte, Kibuloy pa nga ang galawan. Bumabatikos din sa gobyerno, sa mga policy at programa. Pero ngayon, tahimik na lahat. Dahan-dahan ang nagsisip-sip, nagbabalimbingan. Ingat tayo sa mga kanyang klaseng mga politiko. Please lang po, mahalin nyo ang bansa, maging marunong na kayo sa pagboto. Mahalin nyo ang bansa, huwag kayong paggamit. Huwag kayong pabola. At yung aking mga sinasabi, pakiusap lang. Kung kayo may malasakit sa bansa, manindigan para sa bansa at sa bayan. Huwag maniwala sa magagaling magsalita, magagaling kumanta, nag-uumarte, di ba? Nakita nyo? Ang layo pa ng filing ng Certificate of Candidacy na halos puno na yung initial line-up ng administrasyon kasi ang dami nagsisiksikan doon. Doon naman sa kabilang bakod, sa kabilang grupo, halos wala na, napag-iwanan na. Paano ka naman sasama? Katakot-takot yung mga kaso. Di ba?
Si dating Pangulong Duterte nga, madalas nga po, nasa hospital na daw at nagpapagaling. May sakit talaga yata at hirap na nga maglakad. Pero ginagamit lang ho yung pangalan niya. Di ba? Yung kailang mga rally, hindi naman ho nadadagdagan, nababawasan pa. Dinadaan nila ngayon nila sa press conference, araw-araw na halos ng press conference kung ano mga sinasabi. Pero mahirap yan. Pakaunti na nga ng pakaunti. Maingay lang sila kasi may mga vlogger silang, ewan ko kung anong dahilan, bakit nandun sa kanila. Si Harry Roque, paano pa? Sira na ho yung reputasyon niya dahil sa ayaw at sa gusto niya, kanyang mga pangalan, ang pangalan niya nababanggit sa Pogo. So, di ba, sila po. Naglalabasan na po. At hindi yan kagagawa ng gobyerno. Naglalabasan base sa investigasyon at testigo. Naglalabasan ng tunay na kulay dahil sila yung mga politiko na mayroong mga plano sa 2025 election. Kaso nasan sila nung nakaraan? Sa nakaraang 2 taon ni Pangulong Marcos, sila ba'y nanindigan para kay Pangulong Marcos? Parang hindi. Naging kakampi pa ng mga bumabatikos. Tapos ngayong nagsunod-sunod na ang kasong kinakaharap ni Duterte at umiinit na yung usin ng kay Kibuloy, nalaman nilang hindi naman ganong karami ang membro ni Kibuloy, parang iniiwan na nila. Hindi napansin. Meron bang nag-declare dyan ng suporta pa rin kay Kibuloy at Duterte? Halos wala na. Kasi sa dami ba naman ng kasong kinakaharap at problema? Anong botong makukuha mo ron? Ayan na. Diba? Malinaw, ganyan ang sistema sa politika at politika sa ating bayan. Hindi ko po nilalahat. Pero, hindi ko napapangalanan, nandyan, lutang na lutang, ang mga pangalang parang butterfly, lipad na lipad. Kung saan mabango, doon sila. Kung saan pwedeng sila'y manalo, doon sila. Pero, pagdating sa kanilang dalang prinsipyo, meron ba? Paniniwala? Meron ba? Kung meron man sila, ano ang kailang paniniwala? Anti-Marcos? Pro Duterte? Tapos ngayon, wala na yon, puro Marcos na sila. Wow! Kasi po ang advantage, 20% sa aking analysis. 20%, baka hindi lang, ng magiging opisyal na kandidato ng administrasyon ay malaki ang makukuhang boto. O hindi man manalo, malaki talaga. Malaking percentage na manalo ang kandidato ng administration, kaya maraming sumasama dyan. Sa totoo lang. Pero kung atin naman susundin ang mga nakaraan at record ng mga na sumasama sa kanya, nako, delikado yan. Kaya kung matalino sila, hopefully, umaasa ako, mas matalino ang botanteng Pilipino dito at sa abroad. Lalo na po itong darating nating eleksyon, computerized talaga, online, ng OFW. Nako, ang OFW, inasahang milyon ang mga botong galing sa inyo. Dahil milyon-milyon ang Pilipino sa abroad. At online na. Kahit nasa bahay kayo, makakaboto kayo. Hindi nyo kailangan magpunta ng embassy, hindi nyo kailangan mag-aeroplano, mag-bus para magpunta sa embassy. Hindi po. Online na, makakaboto na kayo. Yan po yung ginagawa ng COMELEC. Although ang COMELEC ngayon naiintriga yata, pinagtutulong-tulungan. Tingnan natin kung ano mangyayari. So, maging maingat. Para kayo maging maingat, magising kayo sa katotohanan, di naman sa pagyayabang, paki-share or like ng aking mga video. At dun po sa hindi pa nakakapag-subscribe, follow na po kayo. Magsasabi tayo ng totoo para sa ating bayang minamahal at dapat paglingkuran pagmalasakitan.